Guys, meron tayong re-review ngayon na camera. Ito po yung pinakabagong camera ng Insta360. Itong 360 camera nila na X4. So, binili ko to para magamit natin sa mga rides natin. Tsaka, syempre, para mas mapakita natin ang maganda yung lugar na pinupuntahan natin. So, ito yung box niya. Napaka-premium. Ang ganda ng finish ng box niya. Halatang alam nyo talaga na maganda yung nakalagay sa loob. Bale, ito yung pinaka-unit niya. Gustuhan ko dito. Meron siyang pouch. Ganda. Sobrang ganda ng camera na to. Dito, hindi ako masyado magiging technical dito. Ipapakita ko lang sa inyo yung footage nito na kung paano ko gamitin yung mga camera ko. Lalo na sa pagmo-motovlog. Lalagyan natin sa unahan ng motor ko. Tapos tetestingin natin yung mga resolution nito. Tingnan natin kung gano'ng nga ba kalaki yung agwat ng 4K tsaka yung 8K. So ngayon alamin muna natin kung ano ba yung mga laman dito sa loob ng box na to. So ito mga pare ko yung pinakalaman ng box ng Insta360. Meron tayo pong lens cloth dito. Tapos meron tayong warranty card, quick start guide, tapos mga safety guidelines. Tsaka dito sa mga waterproofing kapag may gusto kayo malaman, basahin nyo lang to. Meron din po tayo ditong sticker na Insta360 Think Bold. So may white tsaka may combination ng black and yellow. Meron din po tayo ditong pinaka-case ng ating Insta360 X4. Plastic lang po ito kaya medyo magaan siya. Syempre meron po tayo ditong lens guard. Dalawa po yan. Harap at likod. Para pinaka-protection dito sa ating Insta360. Tapos meron tayong protective pouch. Kapag hindi natin ginagamit yung camera natin, lagay natin dito. Yung loob niya napakalambot. Tamang-tama din sa lens natin. Hindi magagasgas kapag andito sa loob. Meron din po tayong USB Type-C to Type-C na connector. Para if ever na mag-transfer tayo ng mga files, ito po yung gagamitin natin. At saka syempre, ito yung pinaka-unit na natin, no, Insta360. Pakaramdam ko, medyo mas malaki yung feel nito kumpara dun sa X3 or yung old model. Pero dito, napakaganda. Plastic na may pagkagoma yung finish dito sa may likod. Tapos ito, mas lumaki na po yung screen nito. Yung dati kasi nasa around 2.2 inches. Pero ito is nasa 2.5 inches na. Dito sa gilid, makikita natin yung dalawang button, power on and off. Tapos may cue dito. Dito naman po, meron tayong mga speakers. Sa kabila naman po, andito po yung ating lagay ng battery. Meron pong dalawang slider dito. I-slide nyo lang yan para matanggal yung pinaka-battery niya. Napakalaki po ng battery nitong Insta360 X4. Tsaka noon to sa talaga, matagal malobat. So isang battery lang nito, matagal na iaabutin. Tsaka hindi kayo malilito kapag i-install nyo to, no? May nakalagay naman dito, up. So siya yung nasa taas. Babalik nyo lang siya, then diinan nyo lang. Ayun, kabit na siya. Tapos andito po yung ating USB na charger or pag magta-transfer tayo ng files. Tapos meron din tayo ditong speaker. Dito naman po, ito po yung ating lens, no? Unahan at likuran. So talagang kitang-kita lahat. Sa ibabaw, wala tayong makikita. Dito sa ilalim, meron tayong 1/4 inch na mount. Pwede nyo ito ilagay sa mga tripod. Bali, itong binili ko pala na itong mga pare kayo, no? Ito yung pinaka-basic. Yung unit only lang. Walang makasamang ibang memory card or yung mga selfie stick. Nagkakahalaga po ito ng 30,990. So, 10 piso na lang is 31,000 na. Wala pa siyang memory card. Tsaka kapag binili nyo to, bagong-bago, kailangan siya i-activate gamit yung Insta360 na app. Dagdag ko lang pala mga pare kay meron din siyang ditong ilaw. Ito yung nagno-notify sa atin kung nagre-record na siya or hindi. Napakaganda ng build nitong Insta360 na to. Tapos open natin. Pag i-open natin, hindi na ilo-long press, isang pindot lang po. Yan. Tapos makita natin, umilaw yung kanyang LED light dito. Tapos ayun na, nakita niyo na ako. Ang maganda dito sa camera na to, kaya niya mag-record hanggang 8K 30 frames per seconds. Makita natin dito, may 8K, 5.7K plus, 5.7, tsaka may 4K. Sa 4K, hanggang 100 frames per seconds yung pinaka-maximum niya. Sa 5.7K, 60 FPS. Sa 5.7K plus is 30 FPS. Sa 8K naman po, ito yung ating pinaka-maximum resolution. Hanggang 30 FPS lang din po siya. Pero grabe, napakalinaw nito, 8K. Pag in-slide natin yung sa may kanan, makita natin dito, pwede tayo mamili ng kulay natin. Merong standard, may vivid, tsaka yung flat color profile. Itong flat color profile na to, maganda to kapag mahilig kayo mag-color grading, ito yung gamitin nyo. Pero kung straight to camera naman, tapos konting edit na lang sa cut, mag-vivid kayo. Maganda na rin naman yung nilalabas na kulay nitong vivid niya. Dito naman sa baba, pag in-slide natin, ito nga yung kanina, yung resolution niya. Sa taas, andito yung mga natin settings natin. Parang Android phone din siya, no? Meron sa taas na slider, tapos nagaganon pa siya. So, ayan, basta kalikutin nyo na lang to yung mga settings dito. Maganda dito kasi, pwede kayo mag-connect ng wireless na microphone dito sa Insta360. Tapos makita natin dito, meron siyang icon ng Bluetooth headset or Bluetooth earphone. Pwede kayo mag-connect din dyan. Tsaka ito, mga remote, Bluetooth remote, tapos ito pinaka-settings niya.
Basta kalikutin nyo lang ito mga pare ko, napakagandang camera. Sa kaliwa naman, slide natin. Ito yung ating mga footage na save. So ngayon mga pare ko, testingin naman natin itong camera na to. Kinabit ko na po yung kanyang lens guard tsaka yung kanyang protective case. Wala itong selfie stick pero gagawa natin ng paraan niya para maipakita ko sa inyo yung field of view niya. Pati yung kanyang mga resolution, tatry natin lahat para alam nyo rin yung 8K kung gaano ba siya kalinaw. So ito, lalagay ko muna dito sa pouch niya. So ngayon, testingin muna natin yung mount dito sa harap ng motor natin mga pare ko. Tingnan natin kung gaano nga ba siya ka-stabilize. So ito mga pare ko, nilagay ko dito sa harap ng motor ko itong Insta360 X4. Bali napansin ko dito, grabe napaka-wide talaga ng kuha nitong X4 na to. Perfect na perfect ito gamitin sa mga rides natin, sa mga travel vlog natin kasi mas may ipapakita natin ng maayos yung lugar na pinupuntahan natin eh. Tulad nito, pati yung motor ko kitang-kita, pati yung headlight tsaka yung pinaka-tapalodo sa unahan. Dati kasi yung gamit ko action cam, as in parang ako lang halos talaga yung kita, pero dito sa Insta360 X4, sa sobrang wide niya, pati yung mismong motor kitang-kita na rin. Tsaka tingnan nyo naman yung background, ang ganda ng separation ng highlight tsaka sa mga shadows. Normally kasi kapag medyo mataas yung highlights, nasisira na yung mga shadows natin, pero dito ang ganda ng kanyang dynamic range. Isa pa sa nagustuhan ko dito yung kanyang stabilization. Makita nyo naman yung dinadaanan ko dito, puro lubak-lubak. Kahit yung shake ng motor, makikita natin kung gaano kalubak dito. Pero yung mismong kuha nitong Insta360 X4, makita nyo yung background ko, sobrang stabilized talaga. Iba talaga yung stabilization nitong X4 na to. Kahit yung mga previous na model ng mga Insta360, talagang known sila sa magaganda yung stabilization. Nakikita ko nga dito yung action cam ko, napaka-vibrate na. Pero yung kuha, grabe, sobrang smooth pa rin, para kayong naka-gimbal. So guys, ito yung video quality nitong Insta360 X4 kapag naka 5.7K tayo tapos 60 fps. So ayan hawak-hawak ko yung ating selfie stick. As you can see, hindi nyo kita yung stick kasi naka-invisible siya, naka-program siya dito sa Insta360 X4 na ganito. So ito yung niya, quality niya. So makita natin dito, ito yung nilalakaran natin. Try natin to makbo, tingnan natin kung gaano to ka-stabilize itong camera na to. Ayan maganda kasi dito sa Insta360 X4, lahat kita nyo dito sa baba, dito sa side na to, or dito sa side na to, kahit sa taas, kahit saan ko ituro, kitang kita nyo. So try natin yung tatakbo tayo dito sa Insta360. Ayan, tumatakbo ako pero kita nyo sobrang stabilized nitong camera na to. Isa pa, tatakbo ulit tayo. Ayan yan. Ito naman mga pare ko, yung resolution nito is 8K 30 fps. So makita nyo, o baka mapansin nyo sa screen nyo, medyo mas malinaw yung kuha nito, mas sharp yung mga image kasi naka 8K na resolution na to. So baka sa mga phone nyo, baka hindi nyo masyadong ma-appreciate itong ganitong 8K video, pero kapag papanoorin nyo ito sa big screen, sobrang linaw nito. So try ulit natin itong makbo. Tingnan natin yung stabilize nitong 8K, kung gaano siya ka-stabilize. Yan 8K 30 fps. So ito mga pare ko, mag-expect kayo na medyo mabilis malolobat yung camera nyo kapag ganito yung gamit nyo. 8K kasi napakataas ng resolution nito. Tapos pinaka maximum lang nitong 8K is 30 frames per seconds. Pero tayong selfie stick na pwede nyo extend. Ayan diba? Parang merong taong iba na kumukuha sa atin kasi hindi nakita itong selfie stick pero actually ako lang din naghahawak ng camera. Mukha lang may ibang taong naghahawak ng camera, pero ako lang talaga may hawak nito kasi parang nakalutang na yung camera tapos kinukuhanan ako. So dito kami sa Nueva Ecija. Yun, okay din diba? Try natin pumasok dito. Pero pinaka smooth para sa akin at gagamitin ko pang vlog yung 5.7K tapos 60 fps para mas smooth yung footage natin. Tsaka syempre mas matipid sa memory card natin, unlike sa 8K na napakalakas talaga
kumonsumo ng storage or space dito sa ating SD card. Ito naman mga pare ko, no? Resolution naman ito is 4K 60 fps naman. So dito medyo mas mababa yung resolution nito. Pero kahit gano'n, no, makita nyo, napakaganda pa rin talaga ng video quality nitong Insta360 X4. So try natin din tumakbo. Tingnan natin yung ano niya, stabilization, kung gaano kaganda yung stabilization ng 4K 60 fps. O, takbo tayo. Oh. Oh. Ayun. Ito okay na okay rin yung 4K. Kasi pag in-export nyo to, parang ang katumbas nito nasa 2.7K. Kasi nga, di ba 360 camera to. So, ang nakukuha nito, taas, baba, unahan, likuran, tapos left and right. Pero para sa akin, pag mag-shoot ako, nasa 5.7K 60 fps. So, ito 4K. Ayan, makita nyo yung video quality. Kaya lang humusga ako okay na okay ba yung quality itong Insta360 X4. Testingin naman natin dito sa motor mga pare, kaya tingnan natin yung kanyang footage. Bali yung resolution po nito is 5.7K tapos 60 fps. So dito para sa akin, no, sobrang perfect talaga nito kapag magmo-motovlog tayo. O kaya yung ganitong setup, yung hinahawakan ng angkas nyo yung camera, kayong dalaway na kukuhanan. Grabe, sobrang ganda talaga ng footage nitong X4 mga pare ko. Tingnan nyo yung pinaka-highlights natin, yung mga ulap, tapos yung pinakababa natin yung mga shadows. Ang ganda ng kanyang dynamic range. Kaya sa ganito, na mas ipapakita natin ng maayos yung lugar kung gaano kaganda po yung pinupuntahan natin. Unlike po sa mga action cam, okay din naman siya, maganda yung mga footage, lalo yung action 4, sobrang saludo ako sa camera na yon. Pero dito sa Insta360, grabe, ibang level talaga yung footage ng mga 360 cam mga pare ko. Para sa akin, ito yung pinaka sweet spot kapag magbablog ako, 5.7K 60 fps. Kasi yung 8K medyo malakas na sa memory card yun, pero ito saktong-sakto lang, maganda rin yung footage, tsaka smooth kasi naka 60 FPS tayo. Nagustuhan ko kasi yung footage niya, yung mismong buong motor, kitang-kita talaga. Kaya sa mga vlog natin, makikita nyo na kung anong motor talaga yung gamit natin, tsaka kung ganong kaganda yung ginagamit natin ng motor. Ito naman mga pare, kaya testing naman natin dito sa motor, itong 8K 30 FPS. So dito mapapansin natin, mas sharp po yung kanyang image, mas malinaw po talaga kahit i-zoom in natin to, kasi 8K po yung kanyang resolution. Pero kung magbablog kayo at gagamit po kayo ng 8K, okay din naman, basta medyo malaki po talaga yung inyong memory card. Dapat mga 512 kasi akin 256 lang eh. Baka mapuno to kapag maglo-long ride kami. Pero grabe naman kasi din yung quality, oh. Bawing-bawi naman talaga kahit malakas siya kumain ng memory. Eh talagang napakalino po nitong footage na to. Mas ma-appreciate nyo to kung papanoorin nyo po itong video na to sa mga TV nyo, mga 4K na TV nyo. Doon nyo talaga ma-appreciate yung kanyang resolution na 8K. Pero kahit dito lang sa mga smartphone natin or sa mga laptop natin, talaga makikita natin kung gaano kalino itong camera na to eh. Iba talaga yung mga resolution ng 8K. At saka yung stabilization nyo hindi nagbabago. Mapa 4K man yan or 8K, napakaganda pa rin ng kanyang stabilization. Sobrang smooth pa rin. May iba kasing camera na kapag tumataas na yung resolution, nawawala na yung kanyang stabilization or yung pagka-smoothness. Pero dito, napaka-consistent po ng camera na to. Ang maganda pa dito sa 8K mga pare ko, kapag meron kayong gusto i-zoom, malino pa rin siya, unlike dun sa mga low resolution. Kapag zoom in mo, medyo malabo na siya. Pero dito, malino pa rin yan kasi naka 8K nga tayo. Tsaka ang ganda talaga ng footage, no? Kitang-kita talaga yung magandang kapaligiran dito po sa Nueva Ecija. Tsaka yung color niya, pansin ko, medyo saturated siya, no? Para sa akin, maganda na yun eh. Kasi konting edit na lang po yung gagawin natin dito sa Insta360 X4. Unlike po sa iba na magka-color grade pa tayo. Pero dito, straight from camera, maganda na po yung kanyang kulay. Malinaw, maganda yung kulay, maganda yung dynamic range. Kapag ganito lang tumatakbo mga pare kayo, medyo hindi lang talaga rinig yung boses nyo. Pero kung gagamitin nyo ito, naglalakad lang kayo, nagbablog, eh okay na okay din siya. So dito, talagang kitang-kita natin yung daan, napakagandang daan, walang lubak. Eh ma-appreciate ng mga nanonood yung mga lugar na pinupuntahan natin. At possible na puntahan din nila yung lugar kasi nagandahan sila. Ganyan yung power nitong mga 360 camera.
Sa ngayon mga pare ko, nagkakahalaga po itong Insta360 X4 ng 30,990. So, pwede ito magbago after ng mga ilang months or ilang years. Lalo na kapag may lumabas na bagong model, pwedeng bumaba talaga yung presyo nito. Pero sa ngayon, yung time ng video na to is ito nga, 30,990. Yung X4 only. Kapag kukuha po kayo ng mga ibang bundle, like yung motorcycle bundle, nasa 35,000 yun. Meron na din po siyang lens card, tapos may kasama na rin siyang SD card. Yung SD card naman niya is 128 gig lang. Medyo kukulangin yun dito sa Insta360 X4. Sa akin kasi ang kinuha ko lang itong X4 only or yung unit only lang para ako na yung magde-decide kung ilang gig yung bibilin ko na SD card. So yun lang mga pare kayo, no? Salamat po sa panonood. Sana po i-like, share, and comment po kayo dito sa baba kung nagustuhan nyo po itong video na to para marami po tayong mga ma-review na mga action camera or mga 360 camera na kagaya nito para may idea kayo sa mga gusto nyo bilhin na camera para magamit nyo sa mga adventures nyo tulad nitong Insta360 X4. Yun lang mga pare ko, para sa akin sulit na sulit talaga itong camera na to. Kung gagamitin natin ito pang long ride, pang travel natin, mga adventures natin, mas may papakita talaga natin ng maayos yung napakagandang lugar na pinupunta natin. Yun lang po mga pare ko, hanggang sa muli po sa susunod natin na vlog, and kita-kits po tayo.